And so again, amazing morning. Welcome to our training for today. And our topic for today is the Manual 3.0. Okay? Ayan, so itong topic natin is very important lalo na sa nagsisimula kasi syempre pag nag-start tayo dito sa business na to, zero knowledge, hindi naman natin talaga alam yung ano ba yung mga dapat na ginagawa ng isang member or isang builder. Yung kung ikaw yung nag-decide na mag-build ng network dito sa IAM Worldwide, ito yung mga steps na gagawin mo para nang sa ganun may income na pumasok. Kasi sino ba namang ayaw, di ba? Kaya ka nga nag-join sa IAM Worldwide bukod sa produkto is gustong mong magkaroon ng another income stream. Tama ba? So, if you will follow yung ano yung nandito sa manual, 'di ba? Kung susundin mo yung mga steps na ituturo ko sa inyo ngayong gabi, for sure, 'di ba? For sure this month, okay, patapos na pala no. This coming month ay magkakaroon ka na ng income, 'di ba? Gusto mo ba 'yon? 'Di ba? Bukod sa pinagkakitaan mo ngayon, 'di ba? Kung empleyado ka, negosyante ka, full-time parent ka, or regardless kung ano yung ginagawa mo ngayon, ang maganda, for sure, pag in-apply mo yung mga ituturo ko ngayong gabi, okay, this coming July, next month, for sure meron ka ng commission na makukuha. Okay, sige, simulan na natin. So, pakilala lang din ako sa mga first time po na mapapakinggan ako. So, ayan. So, pakilala po ako, no? Brief background lang about myself. So, I'm Mentor Shane De Leon, one of the Emerald Elite Executive of IAM Worldwide and the founder of Dream Team. And I'm doing this business full-time right now together with my husband and my partner, Mentor Kinix De Leon. So, right now, we also have 2 kids na rin. And I'm so thankful dun sa taong nag-introduce sa akin ng IAM Worldwide kasi ito talaga yung nagpabago ng life namin, 180 degrees. Diba? So, kung nandito yung taong nag-invite sa'yo, okay lang ba mag-thank you ka sa kanya? Diba? Kung wala naman, i-chat mo na lang. PM mo na lang siya. Diba? Kasi sobrang life-changing talaga tong opportunity na meron tayo dito sa IAM Worldwide. Pero before ako ma-introduce sa ganitong business, ang background ko po, yes, I'm a licensed dentist by profession. I graduated from UP Manila and nag-top 2 tayo sa May 2013 Dentistry Board Exam. So maganda lang pakinggan, puro dating, walang datong. Okay, bakit ko yun nasabi? Kasi right after ko maging licensed dentist, wala akong enough capital to put up my own clinic. Kaya ang nangyari, nag-apply muna ako ng trabaho, natanggap ako associate dentist sa isang dental clinic dito sa Manila. And syempre, pag ikaw empleyado, 'di ba? Maliit lang naman ang sahod. Tama ba? Syempre mas malaki yung kita ng boss. Hindi naman pwedeng yung empleyado yung mas malaki yung kita kaysa sa boss, 'di ba? So, ang baba ng sahod, kaya nag-pray talaga ako ng iba pang opportunity na pwede pa akong kumita ng additional income. So, dun na pumasok yung network marketing or yung MLM. So, nakita ko lang to sa Facebook, nakita ko lang sa social media, nag-inquire lang ako, umattend lang ako ng presentation, to cut the long story short, nagustuhan ko yung promise, nagustuhan ko yung compensation plan, yung products, and part-time lang ako nag-start and then eventually, nung naintindihan ko kung gaano kaganda yung ganitong business, nag-decide tayong mag-shift ng career at naging full-time dito sa business na to. Okay, so, ayan. So, syempre, kung ikaw, ang goal mo talaga, kumita ng malaki sa ganitong business, kasi may dalawang klase ng kumikita sa IAM Worldwide. Merong kumikita ng maliit, merong kumikita ng malaki. Ngayon, kung tatanungin kita, anong gusto mo? Kumita ng malaki o kumita ng maliit? Siyempre, malaki, di ba? Kung maliit, wala rin namang problema kasi kanya-kanya naman tayo ng choice, di ba? Pero ako, if given a chance, gusto ko talaga kumita ng malaki. Pero, to tell you honestly, yung kumikita ng malaki sa ganitong business, yung nakakapag-build ng malaking team. Nakagaya na nandito sa picture na to. 'Di ba? So parang overwhelming pakinggan na pwedeng makabuo ng ganitong organization, but it is possible. Because dito sa negosyo natin may sistema. Can you type sistema?
Okay, sistema. So, ibig sabihin, mga mentors, importante na maintindihan mo paano yung sistema. Kaya nga uma-attend ka ng training for you to understand how can you apply. 'Di ba? So, ito yung long-term goal nating lahat dito, mga mentors. If you want to make it big in network marketing, if you want to make it big here in IAM Worldwide, you have to have a big organization. Organization of user, direct sellers, and network builders. Ibig sabihin, dapat magkaroon ka ng team na addict sa product. Ibig sabihin, nagko-consume ng products on a monthly basis, which is 90% ng magiging network natin, mga user yan, or gumagamit lang ng produkto. 'Di ba? And next will be the direct sellers. 'Di ba? Maybe mga 9%. 'Di ba? 90% user, 9% direct seller. Yan yung mga gusto lang magbenta-benta. And 1% will be the builders or yung magbi-build talaga ng network. Okay, so ibig sabihin, kailangan mo magkaroon ng ganong kalaking organization para kumita ka ng malaki. Okay? So, eto ngayon yung pag-uusapan natin ngayong gabi. The Manual 3.0. Paano ba tayo makakarating doon? 'Di ba? Syempre, may mga steps, 'di ba? So, yan yung pag-uusapan natin. What to do after joining. How to start the business right. Okay, so sabi dito, you don't have to be great to start. You just need to start, 'di ba? To be great. 'Di ba? Huwag ka mag-alala. Lahat tayo nagsimula na walang alam, hindi magaling, pero eventually gagaling ka rin. Basta simulan mo. Okay? And then syempre pag sinimulan mo, you have to be consistent. Okay? So next, we have to discuss the personal development first. Dito kasi sa negosyo natin, importante mabago muna tayo. Ibig sabihin tayo mismo, yung pag-uugali natin, yung character natin, paano tayo mag-isip, paano tayo magsalita, yun yung kailangan munang mabago. Okay? Kaya nga dapat nagte-training kasi learn before you earn. So first criteria para mag-learn ka is to have an empty cup. Can you type empty cup? Okay? Ang ibig sabihin ng empty cup, 'di ba? In Tagalog, walang laman, 'di ba? Na cup. 'Di ba? So bakit tayo kailangan maging empty cup? Okay, kasi kapag ang empty cup, sinalinan mo yan ng tubig, masasalo. Tama ba? Pero pag yung cup puno ng tubig, pag sinalinan mo ng tubig, ano mangyayari? Aapaw. So parang yung utak natin, pag feeling natin, alam natin lahat, kahit anong ituro sa atin, hindi natin ma-absorb. Wala tayong bago matututunan kasi puno yung cup, puno yung mind natin eh. Feeling natin magaling na tayo eh. 'Di ba? Pero pag empty cup tayo, yung mind natin empty, willing tayo matuto, kahit anong iba to na information ng mga mentor sa atin, ng mga trainings, madali nating mai-absorb. Okay? Kaya dapat magkaroon tayo ng attitude na empty cup. Okay? Tanggalin natin yung acne. Okay? Hindi to yung pimple, no? AKNY stands for alam ko na yan. 'Di ba? Iwasan natin yung hindi pag-attend ng training kasi na-attendan na natin. For example, tong manual, paulit-ulit mo tong ma-attendan later on. 'Di ba? Sa mga trainings, uulit-ulitin to. Sana wag dumating yung point na ayaw na natin kasi na-attendan na natin isang beses. 'Di ba sabi nga, repetition is the mother of learning. Kailangan paulit-ulit mo daw na ina-attendan yung isang training para hindi lang makabisa mo siya, kundi para ma-internalize mo siya. Okay? And of course, 20% lang yung kayang ma-absorb ng brain natin every time we attend lectures or training. 'Di ba? So sa isang sitting, hindi mo maintindihan pa agad talaga. Okay? In fact, after this training, baka ang maalala mo lang isa lang. Isa or dalawa lang. Hindi mo maalala lahat. 'Di ba? Kaya nga nagno-notes ka para maalala mo. Kasi yung brain natin hindi naman kaya mag-store ng sobrang daming information. Limited lang yung utak natin. 'Di ba? Kaya kailangan nagno-notes. So, empty cup. Yan yung pinakaunang attitude na kailangan meron tayo para mabilis nating ma-develop yung
sarili natin dito sa negosyo natin. Okay? Number 2 is yes mentor. Can you type yes mentor? Okay, yes mentor attitude is very important para mas bumilis yung resulta mo dito. Okay, kasi pag yes mentor ka, ibig sabihin, meron kang obedience. Diba, nagsasubmit ka, sumusunod ka sa instructions, sumusunod ka sa mga pinapagawa ng mentor mo. Bakit? Kasi yung mentor mo, nauna siya. Nagawa niya na yung gagawin mo pa lang. And definitely yung mentor mo, hindi niya naman ipapagawa yan para mapahamak ka. Lahat ng ipapagawa ng mentor sa'yo is for your own good. Kaya dapat, yes, mentor ka. Kaya nga dapat ikaw tanong ka ng tanong, mentor, tama ba to? Mentor, ito ba yung gagawin ko? Okay ba to? 'Di ba? Kailangan din nalalaman ng mentor mo na ginagawa mo na yung pinapagawa niya at the same time, napapacheck mo kung tama ba yung ginagawa mo. Kasi pwedeng ginagawa mo pero baka mali pala. 'Di ba? So, importante, sunod tayo sa mga pinapagawa sa atin ng mentor natin. Okay? Para mas bumilis tayo dito. Sabi nga, having a mentor is the shortcut to success. Okay, next is GLLLA. Can you type in GLLLA? Or good learning, listening, and lecturing attitude. Sa negosyo natin, importante, willing kang makinig. Ibig sabihin, willing kang umattend ng trainings, willing kang makinig sa mentor, willing kang makinig sa mga advice na mga may resulta, 'di ba? So, ibig sabihin din, meron kang kusa. Proactive ka when it comes to learning. Ibig sabihin, dapat, kahit nga may bayad, dapat, 'di ba? Kasi may mga training tayo na may fee, like yung I Am School of Wisdom, may bayad yun. Yung training with Press and BPI ka, every once a month, may bayad yun, may fee. 'Di ba? So, ibig sabihin, kailangan proactive tayo, talagang nag-i-invest tayo sa learnings sa sarili natin. 'Di ba? Investment in knowledge pays the best interest. 'Di ba? Kung meron kang i-investan, yan yung dapat yung learnings. 'Di ba? Hindi na dapat yung pinipilit tayo ng mga mentors natin, uy, attend ka dito. Dapat ikaw yung nangunguna, ano ba yung mga kailangan kong attendan? Ano ba yung mga kailangan kong tapusin? 'Di ba? Good listening. Ibig sabihin, pag may good listening attitude ka, 100% focus ka kapag nasa training ka, nagno-notes ka, nagre-record ka, nagpipicture ka ng mga slides, di ba? Good listening attitude is talagang intentional ka na yung mga information na napapakinggan mo or nakukuha mo is ma-retain mo. Di ba? So, hindi ka nagpapadistract, hindi ka nagmo-multitask, diba? Yung ibig sabihin ng good listening attitude. Okay? Next, good lecturing attitude. It means willing kang magpa-correct. Diba? Willing kang magpa-feedback sa mentor mo. Diba? Willing kang makriticize. Diba? Para malaman mo, paano ka rin mag-i-improve. Kasi pag feeling mo, wala kang mali, feeling natin, magaling tayo, wala na tayong room for improvement. Kasi wala eh. Ayaw na nating makinig kung okay ba yung ginagawa natin eh. 'Di ba? So, importante rin na meron tayong humility or tanggalin natin yung pride natin para makorek. Kasi mahirap talagang magpa-correct pag may pride eh. Tama? So, yun yung kailangan nating matutunan dito sa negosyo natin para mas mag-grow tayo. Okay, next. Learn and share the fastest way you can. Importante na mabilis matuto para mabilis mong ma-share yung alam mo. Okay, kaya nga ako, nung bago pa lang ako sa ganitong business, everyday talaga. And ang sobrang blessed nyo nga kasi, may mga online na, may mga Zoom, may recording pa. Nung unang panahon na nagne-network ako, kasi I've been doing network marketing for almost 13 years, if I'm not mistaken. Ang tagal ko na sa network. Second company ko yung I Am Worldwide. Diba? I've been doing this for so long na nag-start ako before, walang online, kailangan pumunta ng opisina. Umulan, bumagyo, may training, bukas ang opisina, pupunta ako. Bumabaha na, pupunta pa rin ako. Ganon katindi. Mas madali na nga ngayon eh. Kasi at the comfort of our own home, nakaka-attend tayo ng training, hindi na tayo mababasa ng ulan or hindi na tayo maiinitan. Tama ba? So,
mas mabilis na nga dapat tayo matuto ngayon kesa noon. 'Di ba? Noon kasi, isang beses lang sa isang araw, makakapag-training kasi yun lang yung schedule eh. Pero ngayon, may recording ka, pwede mo nga tapusin lahat ng topic sa loob ng isang araw eh. If imamarathon mo siya, kung, 'di ba? Kasi may mga recordings na tayo ng lahat ng modules eh. Tama? So, mas madali na talagang matuto ngayon, kaya mas madali na makapag-share ngayon. Pangalawa, power of now. Pag may natutunan ka, i-apply mo na agad kasi sometimes later becomes never. Kapag may natutunan ka, gawin mo na. Hindi mo kailangan maging perfect para gawin mo siya. Take imperfect actions kasi the sooner na gagawin mo, i-apply mo ang mga natutunan mo, mas gagaling ka. Hindi mo pa kasi siya ma-perfect the first time na gagawin mo siya. Example, inviting. Hindi pwedeng magaling ka na agad sa unang beses. Kailangan mo lang siyang gawin ng paulit-ulit hanggang gumaling ka. Huwag kang maghintay ng perfect moment kasi hindi darating doon hanggat hindi mo siya sisimulan. 'Di ba? So kapag meron kang natutunang bago, may idea kang narinig, just do it. Do it now. Kasi minsan pag hindi pa natin in-apply, makakalimutan natin, tapos hindi na natin magagawa. Sayang yung oras, sayang yung panahon. Pangalawa, save notes. Yan, sinasabi ko paulit-ulit. Ink is better than think. Kaya nga kailangan pag uma-attend ng training, nagno-notes, kasi hindi mo talaga maaalala lahat sa sobrang daming information na pwede mong makuha right now. As compared before, no, sa panahon ngayon, information age na tayo, na sobrang dami ng info. Pero iba pa rin yung meron ka mismong sariling notes, di ba? Nagsusulat ka. Hindi yung tinatry mo lang maalala lahat sa utak mo, hindi yun mangyayari. Di ba? Next, learn to do the I am business presentation or IBP. Kailangan 1 month pa lang marunong ka na mag-present by attending IBP repeatedly. Kailangan pa ulit-ulit mong ina-attendan yung IBP. Eh, di ba? Meron naman tayong mga business presentation na recording. Everyday pwede kang makinig kahit recording lang. Tapos meron din tayong mga presentation sa Zoom, sa online. 'Di ba? So, ibig sabihin, yung pagpe-present, napakadali na lang. Sa totoo lang. Okay? Next, trainings. Kailangan maka-attend ka ng mga trainings para later on makapag-conduct ka rin ng trainings. Dati, hindi naman ako nagte-training ng ganito ng maramihan. Dati nagte-training ako pag may downline ako taga ibang bansa. A-attend ako sa office, magno-notes ako, tapos i-video call ko yung downline ko sa ibang bansa. Ituturo ko lahat ng natutunan ko sa kanya doon sa training. Kasi hindi siya makaka-attend sa office eh. So I have to attend para ma-memorize ko or makapag-notes ako and then ako mismo yung magtuturo doon sa downline ko na nasa ibang bansa. Ganon ako nung wala pang mga ganito, wala pang mga Zoom-Zoom. 'Di ba? So, ngayon ang dali na lang, 'di ba? Kaya minsan tumatamad na tayo eh. Hindi tayo eager mag-training, hindi tayo nagno-notes kasi okay lang, may recording naman, papasaan ko na lang na recording yung downline ko. 'Di ba? Pero walang masama sa ganong system ah. Pero ang sinasabi ko lang, iba pa rin pag ikaw yung nagtuturo. Kasi nahahasa ka eh. Mas gumagaling ka sa ganong klase ng sistema. Yung ikaw mismo yung nagtatry magturo. 'Di ba? Next, mentoring. Kailangan nakaka-attend ka rin ng mga mentorings. 'Di ba? Yung mga mentorings usually yan yung mga personalized na training. Hindi yan yung may topic, 'di ba? Yung mentoring is based sa kung ano yung pangangailangan mo. 'Di ba? You can ask your mentor for mentoring, 'di ba? Pwede kang humingi ng oras, 'di ba? Sa kanya para may personalized na mentoring ka. Pwede 'yon. Okay? Iba pa kasi yung training kasi itong ginagawa natin, training, hindi to mentoring. 'Di ba? Yung mentoring personalized siya. So kailangan din na nakaka-attend ka or ikaw mismo, intentional ka rin magpa-mentor. Para alam mo rin later on paano gawin yung mentoring pagka nagka-downlines ka na din. Okay? Next, read the Law of Leverage book. Kung hindi mo pa to nababasa, kailangan mo nang basahin. Nabibili lang yan sa National Bookstore. Okay? So,
Pwede rin yan sa Shopee, Lazada, mayroon mga binebenta dyan, umorder ka. Basahin mo to. Kasi lahat ng mga nagne-network, ito yung, kumbaga, ito yung Bible. Di ba? Para mas maintindihan mo yung pinasok mo na business. Okay, pang-apat, ay pang-lima, be active on your groups, group chat, and company activities. Kung in-add ka na sa group chat, definitely na-add ka na kasi nandito ka na sa topic na to eh. Kasi dapat first topic pa lang na-add ka na ng mentor mo dun sa group chat. Okay? So be active, mag-engage ka. Kapag merong magandang nangyari dun sa isang ka-team natin dun, congratulate mo. Pag merong bago, welcome mo. Mag-share ka rin ng mga positive news or mga positive na ginagawa mo or mga activities na ginagawa mo sa GC para makahawa ka ng positive energy. Okay? So maging active ka sa mga company events, mga activities, 'di ba? Para updated ka din sa mga nangyari. At the same time, yung belief system mo mas tumataas dito sa negosyo natin. Okay, next. Okay, pag-usapan naman natin yung setting of goals. Okay, bakit nga ba sa negosyo natin importante na may goals ka? Okay, so sabi dito, it gives you direction. Pag wala kang goal, para kang walang pupuntahan. Mapapagod ka kasi pag wala kang goal eh. Ginagawa mo yung business ng wala kang direction. 'Di ba? Sayang oras mo pag wala kang goal. Pangalawa, it gives you excitement every day. Kasi pag alam mo kung ano yung makukuha mo, nakaka-excite eh. Tama ba? Ano pa? You will motivate and inspire downlines to do the same. So pag ikaw nagsiset ka ng goal at dineclare mo yan sa mga downlines mo, sa mga business partners mo, mamomotivate mo sila. Kasi dahil naging posible sa'yo, magiging posible din sa kanila. Dahil naisip mo na kaya mo, may isip nila na kaya din nila. So ma-inspire sila na gagawin din nila yung ginagawa mo. Okay, kaya importante na may goals. Okay, so nung nag-start kami dito sa I Am Worldwide ni Mentor Kinix, eto nakuha namin lahat in 1 year. First year namin. Okay, na-hit namin yung first million namin, nakahit kami ng incentive, na-hit namin yung Sapphire, Ruby, Emerald sa loob ng 6 months, nalabas namin yung Camaro namin sa loob ng 5 months. Okay, so yan yung mga nakuha namin sa first year namin. So, dinedline na namin yan lahat. Ibig sabihin, yung pagta-target lalagyan mo dapat ng date kung kailan mo siya gusto makuha. 'Di ba? So, halimbawa, yung Sapphire nakuha namin December 2020. Yung Ruby, January 2021. Yung Emerald, May 2021. Yung Camaro nakuha namin April 2021. Yung 1 million circle nakuha namin yan February or March 2021. 'Di ba? Tapos itong laptop, tong MacBook, nakuha namin to, if I'm not mistaken, May or April 2021. 'Di ba? So, nilagyan namin ng deadline kaya nakuha namin. Okay? So, kung nagawa namin, walang reason para di nyo magawa. Okay? So, ikaw, ano yung first goal na gusto mo makuha? Kasi sa amin, si Mentor Pitch, ang una niyang pinag-goal sa amin is Sapphire. Hindi 1 million circle. Kasi automatic, pag na-hit mo yung Sapphire Ruby, magwa 1 million circle ka. Okay? Matik na yung income, basta rank up yung tina-target mo. Okay? So we'll be discussing naman yung rank up sa mga susunod nating modules eh. So maintindihan nyo rin yan later on. Okay? Next. First set of goals upon joining. So kung hindi ka pa executive account holder, ibig sabihin ang package na kinuha mo, copper, bronze, or silver, kailangan ng goal mo maging executive account ka, meaning gold, platinum, or jade. Ultimately, syempre yung pinakamataas, jade. Yan ang pinakagusto natin, 'di ba? Para ma-maximize mo yung potential income. If not, goal to rank up or cash upgrade. Ayan. So, yan, gold, platinum, and then jade. Next, be a mover. Kailangan mo maging mover. Paano? Kailangan mo ng 2 direct referrals, isa sa left and isa sa right. Okay, so dapat qualified.
Okay, so kapag ikaw ay jade, kailangan ang first 2 DR mo ay jade or platinum. Hindi ka magiging mover kapag gold, silver, bronze, or copper. Yung first two ha, yung pinag-uusapan natin yung unang dalawa. So kung jade ka, kailangan nang hanapin mo yung mag-jade din or yung magpa-platinum. Okay? Pag naman ikaw ay platinum, ang hahanapin mo ay jade, platinum, or gold na direct. Isa sa left, isa sa right. Pag naman gold, okay? Pwedeng jade, platinum, gold, silver, pero hindi pasok yung copper. Okay? Pag naman silver ka, kahit anong package, pwede ka mag-mover. Okay? Clear ba tayo? So, kailangan planuhin mo na yan. Kaya kung ikaw jade ka, para maging mover ka, ang hanapin mo yung mga kayang mag-jade or platinum. Yan yung mga may credit card, OFW, or yung malaki yung sahod nila, malaki yung salary. Or madali lang naman pag may credit card sa totoo lang. Or kaya nilang mag-loan, di ba? So, wag kang kukuha ng estudyante kasi definitely pag estudyante, baka copper lang kunin yan or bronze. 'Di ba? Ang tagal mo mag-mover unless sponsored by parents, 'di ba? So, kailangan strategic ka sa pag-mover mo. Okay, unahin mo muna yung kung ano yung requirement na para mag-mover ka. Okay, so yun yung market na hanapin mo. Next, be a mover maker. Help your DRs to be a mover. So kung ikaw to, kailangan yung isa sa left, isa sa right mo, magkaroon din sila ng left and right. Okay, pag nagawa mo yan, mover maker ka na. Okay, so yan yung next goal, no? After mo maging mover, kailangan tulungan mo yung mga nasa baba mo na maging mover din. Okay? Next. Third, direct referral to activate your infinity bonus. So kung ikaw yan, kailangan mong mahanap yung pangatlong DR mo. Okay? Kasi pag hindi mo yan nahanap, edi wala kang infinity commission. Okay? Next, fourth, direct referral. Kung ikaw ay gold, pataas, kapag nakaapat ka, makakahit ka ng just for you. Diba? So kung nakaapat ka na gold, meron kang additional 40,000 commission. Kapag naman platinum, may additional 100,000 commission ka. At pag jade naman, apat, meron ka additional 200,000 bonus. Okay? Next. Number 6, non-stop direct referral and mentoring. So kapag ikaw may bago ka, i-make sure mo na may mentoran sila, na alam nila yung gagawin nila, nag-undergo sila ng training, 'di ba? And then hayaan mo sila mag-decide kung tuloy ba sila or hindi. Kasi hindi lahat ng madi-DR mo is magtutuloy eh. 'Di ba? Kaya nga non-stop DR eh. Quantity first before quality. Hindi lahat na madi-DR mo ay mag-aaral, magte-training at magtutuloy. 'Di ba? Kaya kailangan marami para mahanap mo yung mga quality, yung mga magsi-stay. Okay? Number 7, hit sapphire rank and so on. So bukod sa pagdi-DR, kailangan nagra-rank up ka. Okay? Ang pinakaunang rank na kailangan tina-target mo kung ikaw ay gold account holder, gold, platinum, or jade is sapphire. Okay? Pag naman hindi ka pa gold, platinum, jade, silver ka lang, mag-upgrade ka muna kasi hindi ka pwede dumiretso ng sapphire eh. Di ba? Kailangan executive account holder ka para maging sapphire rank ka. Okay? Next, hit team and company incentives. Kapag may in-announce sa incentive, alamin mo kung paano mo mahihit. Alamin mo yung mechanics, hindi yung passive ka lang or nonchalant ka lang. Hindi, okay lang. Kahit sila na lang mag-hit niyan. Hindi ko naman yan mahihit, 'di ba? So, tanggalin natin yung attitude na ganun. As much as possible, pag may in-announce, isa ka dapat sa nangunguna na mag-hit ng incentive. Okay? Next. So, pag-usapan na natin inviting. 'Di ba? So, sa negosyo natin,
pag bago ka, dalawa lang naman dapat talaga ginagawa mo eh. Mag-aral, tsaka mag-invite. Yun lang. 'Di ba? Sige nga, sabihin mo nga mag-aral at mag-invite. So dapat after mo umattend ng training na to, ang next na gagawin mo is mag-invite, maghanap ka ng ipapakausap sa amin, sa mga mentors. Hindi ikaw ang magpe-present. Huwag mong pilitin mag-present. Kaya minsan tumatagal ka or tumatagal yung mga distributors dito kasi tinatry nila na sila yung magpaliwanag na hindi pa naman sila equipped. So ikaw, hindi ka pa equipped. Paano mo mako-close yung deal, di mo pa alam mag-close ng deal. 'Di ba? So hayaan mo kaming marunong ang magpaliwanag. Hayaan mo kami ang mag-close ng deal. Ang gagawin mo lang mag-invite ka lang. Okay? So meron akong kakilalang ganyan hanggang ngayon wala pa rin DR. Bakit? Kasi ayaw niya magpakausap sa amin. Hindi ko alam kung bakit. Sabi ko naman, pakausap mo sa amin. Pero ang ginagawa niya, siya pa rin ang kumakausap. Hanggang ngayon wala pa rin siyang DR. Hindi ko alam ano yung sinasabi niya. Ayaw niya rin ipakausap. 'Di ba? So ngayon binabalaan ko na kayo mga mentor. Wag niyo nang subukan, masisira ang buhay niyo. 'Di ba? Hayaan niyo kami ang magpaliwanag. Okay? Just invite. Long-term goal is to build your solid team. So invite 2 to 4 closest friends. Unahin mo muna yung warm market mo. Bakit? Kasi meron ng tiwala. Trust is already established. So, dyan sa 2 to 4 na yan, dyan manggagaling yung malaking grupo mo. Kasi ako, based on my experience, yung malaking organization ko, nanggaling lang sa iilang tao. Marami na kami naging DR. In fact, nasa almost 400 na yung naging direct referral namin ni Mentor Kinix dito sa IAM Worldwide. Pero, yung malaking sales volume ay nanggaling lang sa siguro mga 2 to 4 na tao lang. Ganon lang siya. Ibig sabihin, nahanap lang namin yung quality ng mga tao and then doon nag-flow. Okay? Pero, kailangan mga mentors, madami. Again hindi lang dalawa ang i-invitein mo or 4, marami. Ang sinasabi lang natin, unahin mo muna yung mga ka-close mo para di ka mahirapan. Okay? May tiwala na kasi, may relationship na kasi. So ano yung mga different, itong pag-uusapan natin ng mga approach, basic lang to. Sobrang daming approach. Pwede kayo mag-research sa YouTube, mag-research kayo sa Google. Pero ito, basic to. Okay, number 1 is business owner approach. Okay, number 2 is product approach. Number 3 is employee approach. And number 4 is third-party approach. Okay, so isa-isahin natin. Simulan natin sa business owner approach. Okay, sa business owner approach, definitely, negosyante to. Okay, or pwedeng may past history na siya ng pagnenegosyo. Okay, so kapag negosyante kasi, kailangan straight to the point. So example ito yung conversation. Bro, familiar ka na ba sa I Am Worldwide? Ano yun? Yung, ayan. So, pwedeng hindi mo na sabihin yung Itbulaga kasi dati pa to. Pero dati kasi nasa Itbulaga yung I Am Worldwide. Inaano siya. Mini-mention siya. Okay? Yung ine-endorse nila, magsabi ka ng mga endorsers natin ngayon. Bawa yung ine-endorse nila Piolo, ni Alden, ni Hart. Yung mga bago na endorser na lang banggitin mo, wag na yung hindi na. Example, si Manny Pacquiao, dati pa to. Okay, kasi tong slide na to nung pandemic pa. Okay? So next, hindi pa, anong meron? Okay bro, actually nakita ko lang din online or sa internet. Nagka-interest ako kasi maganda ang kitaan. Kumusta bro? So sabi dito, create conversation. Okay? Kailangan alamin mo lang din muna kung ano na nangyayari sa buhay niya, kumusta yung business niya, maganda ba yung takbo ng negosyo niya, 'di ba? Hanggang makahanap ka ng reason why or need para maipasok mo si IAM. 'Di ba? So pwedeng sabihin niya humihina yung business niya, kailangan niya ng additional na business or kailangan niya mag-diversify.
'Di ba? Yun yung mga kailangan mong mahanap na sabihin niya dun sa conversation nyo. You can show pictures of our brand ambassadors for credibility. Kaya dapat sa cellphone mo, may albums ka na mga ambassadors ng I Am Worldwide. Gumawa ka na ng album kasi pwede namang i-search mo na lang sa Facebook yan eh. 'Di ba? Para kapag meron kang kausap na meet mo face to face, may mapapakita ka na agad or kung online man yan, may masisend ka. 'Di ba? Scenario number 2. Networking, is it networking? Yes, pero iba to sa iba. Hindi ito usual. Partners namin dito sila Hart, sila Piolo, si Alden, 'di ba? Sino pa ba yung mga present ambassadors natin ngayon? Si, hindi ko alam yung Thai eh. Nakalimutan ko yung pangalan. Okay, so dapat updated tayo, no? Bago lang kasi yun, kaka-launch lang. Hindi ko maalala yung pangalan. Okay, next. Ayan, scenario number 3. Bro, kumusta? Okay naman bro, ikaw ba? Okay na okay bro. Actually bro, kaya ako napamessage sa'yo kasi baka magka-interest ka. Actually, nagdadalawang isip nga ako kasi baka di mo naman kailangan. Kaso baka makatulong, sayang din. Diba? So pag ganyan yung message mo, parang kapag ikaw yung kausap, parang mako-curious eh, ano ba yan? Diba? Ano yun bro? Sabihin mo na agad yung, bro, familiar ka na ba sa I Am Worldwide? Or alam mo na ba yung I Am Worldwide? Ito yung mga endorsers namin. Ito yung mga partners namin. So, sisend ka ng mga pictures for credibility. Ayan, brand ambassadors. Nakukuha nyo yung strategy. So, para hindi ka na masyadong maraming ini-explain, magpakita ka lang ng mga endorsers natin or ambassadors. Doon nila malalaman legit yung company. Hindi na sila magtataka or hindi na sila magkakaroon ng doubt kung legit ba kasi nga, hello, send mo lahat. Kahit yung mga luma, sige, send mo na din. 'Di ba? Naging endorser namin before si Manny, si Rafi Tulfo. Lahat isend mo. Si John Lloyd, naging endorser din natin. Ang dami natin naging endorser sa totoo lang. So, dun pa lang mapapatunayan natin, dun sa mga kausap natin, na legit yung I Am Worldwide. Okay? Next, ito pinakamadaling approach sa lahat. Ito yung pinakamaraming mako-convert ka ng pay-in. Sa totoo lang, based on my experience, 99% ng napapay-in namin ay product approach. Okay? Dahil sa barley, sobrang sikat ng barley. Sobrang nagkaroon na siya ng magandang reputation when it comes sa maintenance ng health. And marami ng sakit na natulungan, dami nating testimonials. Kaya ang daling magpa-pay-in pag product or health approach. Okay? So, be straight to the point, walang paligoy-ligoy. Sis, familiar ka na ba sa barley? 'Di ba? Diretsahan. Bakit? May reputation na yung product natin. Ba't kailangan mo pang maraming pasikot-sikot, 'di ba? Or paligoy-ligoy. Wala nang ganun. 'Di ba? So, ano? Hindi pa sis, ano yun? Okay sis, ito yung iniinom nila Piolo and Heart. Kumusta? Ang pwede mo dyan tanungin kung health, kumusta sis? Nagme-maintenance ka pa ba? Or meron ka bang mga iniinom na maintenance ngayon? Kung wala, may mga iniinom ka bang supplements ngayon? Pag sinabi niya, yes, meron, yes, wala. Okay lang kahit anong sagot niya. 'Di ba? Pag sinabi niyang yes, meron, ano yun sis? Ano yung mga iniinom mo ngayon? O, halimbawa, sinabi niya, ganito, example, nagbigay siya ng brand. Ang pwede mo sabihin, sis, baka you might want to take a look at our supplements. Kasi dito, sabi mo yung mga benefits. Ang maganda dito sa barley, organic, 'di ba? Ito rin yung iniinom. Pakita mo yung mga endorsers natin, 'di ba? Tapos alam mo yung pinakamaganda? Be the product of your own product. Mag-share ka rin ng testimonial mo. Sis, ang ganda nitong barley. Simula na nag-barley ako, nakakatulog na ako ng maayos, ang ganda ng bowel movement ko, ang ganda ng digestion ko, 'di ba? Ang bilis ng metabolism ko, gumanda yung skin ko, mas nagkaroon ako ng energy. Kahit magpuyat ako, hindi ako
feeling ko kompleto pa rin yung tulog ko, yung mga ganun. So, kailangan may testimonial ka, kaya dapat lumalaklak ka. Umiinom ka dapat ng barley kasi ang hirap naman i-convince na maganda yung produkto kung ikaw mismo hindi ka believer ng product. 'Di ba? Testimony sells. Share pictures and videos of Heart Piolo and Maritoni Fernandez. Kaya dapat may videos ka din, mag-download ka na maraming video. 'Di ba? I can send video sa group chat natin, mga mentors. Mamaya magsisend ako. Pero ang dali lang i-search sa Facebook eh. Mag-type ka lang diabetes barley. Pag sinearch mo diabetes barley, dami lalabas na video ng I Am Worldwide. Pati ibang ibang brand. 'Di ba? Kasi syempre sila din marami na rin nagbebenta ng barley. Pero dapat yung kukunin mong testimonial yung barley natin ha. Baka mamaya mag-download ka ng video, iba. Iba yung sinasabi na brand, 'di ba? Wag naman. Okay? Lagay mo sa album. So ako sa cellphone ko may albums ako ng mga videos ng mga barley testimonials. Para pag meron akong kausap, edi madaling hanapin, 'di ba? Hindi na ako mahihirapang mag-search. Okay? So, ayan. Again, ito yung product approach, ito yung easiest approach and pinakamataas ang conversion. Okay? Based on my experience. Next is the employee approach. Syempre, ito, ang target mo dito is employee. Nagwo-work. Use racket or extra income. If you offer business, some would think gastos yan. So, ito yung sample. Sis, may bago kong racket ngayon. Maganda siya. Or may bago kong pinagkakaabalahan ngayon. Maganda siya. May nakita kong pagkakitaan, naghahanap ako ng makakasama. Sis, may bago kong racket ngayon. Online lang to. Sobrang simple lang. Baka gusto mo i-check, wala namang mawawala. Okay, so kailangan mga mentors, masanay ka na sinasabi mo tong script na to. 'Di ba? Kasi ito lang naman yung gagamitin mo. Simple lang. Hindi mo kailangang gawing komplikado yung approach mo or mag-imbento ka pa ng kung ano-anong approach. Ito lang napakasimple lang. Nagamit ko na rin to. Yung racket, extra income, gumagana pa rin siya. Kahit sinasabi nung iba, gas-gas na daw to, gumagana pa rin eh. Meron akong na-invite dahil dyan eh. 'Diba? Meron nga akong napapayin na relative namin dahil sa racket eh. Tito, may racket kami. Or may racket ako na gusto i-share sa'yo. Ba gusto mo idagdag. 'Diba? So, no to kidnap approach. Ito, yung kidnap na to, usually pag face-to-face presentation to. Dati kasi, gawain to ng mga iba na nagne-network. Yung nagdadala sila ng kamag-anak nila or kaibigan nila, sinasabi nila, o tara, ano lang tayo, magmo-mall lang tayo. Pero ang totoo, dadalin sa opisina. Hindi maganda yun. Kasi parang, deception kasi yun eh. 'Di ba? In-invite mo siya sa ibang bagay, sa iba mo siya dinala. So, wag natin siyang gagawin. Okay? Unless sobrang ka-close mo yun na kahit kinidnap mo siya, hindi siya magagalit sa'yo. May kakilala kasi ako na ganyan ang ginawa niya. Nagalit sa kanya. 'Di ba? Kasi feeling niya na na-deceive siya. Okay? So, pipiliin nyo lang din yung ikikidnap nyo. Alam niyo yung taong kahit kidnapin mo, hindi magagalit sa'yo. Bawa, kapatid mo, ganyan. Kasi ako, kung may gaganyanin ako, kapatid ko. 'Di ba? Ano naman, 'di ba? Hindi naman siya magagalit sa akin. I mean, kilala ko. Kilala ko kasi yung kapatid ko. Next. Third party approach. Actually, ito yung second na mas madali. Sumunod na mas madali doon sa health approach. Ito, madalas ko tong ginagamit. Kahit hindi I am, yung binebenta ko. May kakilala ka. May kakilala ka ba? Yun yung ibig sabihin ng third party approach. Sis bro, meron akong racket ngayon, baka may kakilala ka na naghahanap ng pagkakakitaan, sabihan mo lang ako. Yeah. Pwede rin yan pag mangungutang ka eh. Sis, baka may kakilala kang pwede magpautang sa akin. Pero ang totoong inuutangan mo yung friend mo na yun. Hindi, joke lang. Pero gets nyo ba? Mas ano kasi siya eh, yung parang
Kapag kasi third party, hindi masyadong mahirap mag-approach. Kasi nga hindi mo direct na sinasabi na siya talaga yung ini-invite mo. 'Di ba? Kasi pwedeng kapag ganito yung ginamit mo, ang sasabihin ng sis mo o ng friend mo, ako na lang. Ano ba yan? 'Di ba? Explain mo muna sa akin yan. Ano ba yan? O 'di ba? Di na-invite mo na siya nang hindi siya yung ini-invite mo. Bro, may online business ako. Habang nasa work ako, pwede gawin. Baka may kakilala ka naghahanap ng opportunity ngayon, bro. Pwede mo akong i-refer. Salamat. Okay, ang tao ayaw ng direct na binebentahan. Kaya nga, effective tong third party approach na to. Until now, nagagamit ko pa rin yan. Lalo na pagkakilala ko. Yung third party approach, maganda to sa mga kakilala mo na hindi ka masyadong, hindi mo sure, hindi mo pa sila nababasa. Hindi kayo masyadong close, kakilala mo lang siya. Okay? So, kapag ikaw nakapag-invite ka na, ang next na kailangan mong matutunan is mag-schedule. Schedule at least 1 to 2 days kung ipapakausap mo sa mentor. Kahit man lang day before, hindi yung, pwede ka ba ngayon na, mens? As in, now na. 'Di ba? Yung mentor mo, kakagising lang. 'Di ba? Ano pa? May mga panis na laway pa, 'di ba? Ngayon na, mens. Bilisan mo. Hindi pwede yung ganun, mens. 'Di ba? At the same time, usually ang mga mentor, may mga nakasked na yan ahead of time. So, if magpapaschedule kayo ng presentation sa mentor nyo, kailangan nasabihan nyo agad sila. So, kung ngayon yung kausap mo, definitely, kinabukasan na yan. Dapat. Hindi agad-agad. Unless, pwede naman talaga yung mentor mo. Pwede ka naman magbaka sakali. Mentor, baka pwede ka mamayang 7 p.m. Or mentor, baka pwede ka mamayang 5 p.m. Kung umaga mo nakausap yung client mo. Pero wag yung biglaan. Pero case-to-case basis pa rin yun. Okay? Pero wag sasama ang loob mo pag hindi ka napagbigyan. Kasi lalo na kung biglaan. Okay? Message format. Pag ikaw nagpapaschedule, ito yung isisend mo na information sa mentor mo. Prospect's full name, background, date and time, venue, and ano yung idea niya. Okay? Or pwedeng ilagay mo dyan, ano yung approach na ginamit mo sa kanya. So example, prospect name, Maria Cecilia Ikong. Background, teacher. Date and time, halimbawa, na-schedule mo siya June 30, 2026, 7 p.m. Venue, Zoom. Kung hindi face-to-face. Kung face-to-face, halimbawa, lagay mo, I am worldwide San Juan. Okay? Or yung office sa San Juan. Idea, product approach. Or employee approach. Or business approach. Ano yung, ibig sabihin, para magkaroon lang ng idea yung mentor mo na magpapaliwanag kung paano mo siya nakausap o ano yung alam niya. Okay? So kung health approach, definitely, alam niya na yung product. May idea na siya sa barley. Okay? Pag business approach, definitely, ang nasabi mo lang sa kanya, may pagkakitaan, may negosyo. Okay? Next, confirm a day and on the day before the meeting, do not forget this, no confirmation means canceled. Pag nag-set ka ng appointment, ire-remind mo yung mentor mo. Mentor, remind ko pala, halimbawa, bago matulog, mentor, remind ko po pala uli bukas ha, yung na-set natin na presentation, 7 p.m. Tapos, on the day, mentor, remind ko pala mamaya yung presentation natin 7 p.m. O tapos 1 hour before, mentor, remind ko lang pala 7 p.m. yung presentation. So, para at least alam ng mentor mo kung tuloy. Hindi yung 7 p.m., ay mentor, hindi pala tuloy. Hindi pala tuloy kanina pa. Ngayon ko lang nasabi, pasensya na. 'Di ba? So kung nag-cancel, sabihan mo agad. Pero kung nang Indian, wala na tayong magagawa doon. Ano yung nang Indian? Yung sabi niya, pupunta siya, pero hindi naman pumunta. Yeah, may ganun talaga. Okay lang yon, tanggap natin yan. Kasi ilang beses na ako na Indian. Okay?
So, immediate schedule, again, sabi ko nga case-to-case basis to. Kung available lang naman talaga yung mentor, pwedeng-pwede. Pero kung hindi, wag sasama ang loob. Okay? Schedule na lang some other time. Next. No, our official IBP and training schedule. So, ito, I think hindi to updated. So, wag nyo na tong, i-disregard nyo na to. Okay? Disregard this. Okay, so para lang may idea kayo, sa Dream Team, meron tayong everyday, meron naman tayo everyday recorded na presentation every 7 p.m. Okay, kanina lang hindi nakapag-play, no? Pero tomorrow meron na, definitely. Every 7 p.m., Monday to Friday, may 7 p.m. presentation tayo na recorded. Okay, at kung hindi naman makaka-attend doon yung in-invite mo, basta message mo lang kami sa group chat. Mentor, meron pala akong papakausap via Zoom. Available ka ba ng ganitong oras, ganitong araw? 'Di ba? Para at least ma-free namin yung schedule namin. Okay? So sabihan nyo kami kaagad. So kapag naman face-to-face, offline yung venue, invite on a neutral ground. Example, coffee shop. Kasi pag coffee shop at nakipagkita yung client mo, prospect exerted effort and allotted his time to attend the business meeting. This is an indication that the prospect is interested. Pag yan nakipagkita, effort yan, definitely kahit papano, interested yan. Okay? So kapag ikaw magsiset ka ng lugar dun sa coffee shop, hanapin mo yung lugar na kung saan corner siya, tapos nakaharap dapat yung client mo sa wall para wala siyang nakikitang naglalakad. Kasi pag nilagay mo siya dun sa mismong wall, nakaharap siya dun sa mga naglalakad, every time na nag-e-explain ka, may naglakad, mapapatingin siya, madidistract siya. So kung ikaw, magsiset ka ng appointment sa coffee shop, dun kayo sa lugar na hindi siya madidistract. Kaya dapat maaga ka. Kasi pag na-late ka, yung client mo, siya ang hahanap ng pwesto. Paano kung yung pwesto niya mali? Yung maingay, maraming tao. 'Di ba? So, kaya dapat pag nag-set ka ng appointment sa coffee shop or sa neutral place, ikaw ang pinakamaaga. Uunahan mo dapat yung client mo para makapili ka ng magandang pwesto. Never at prospect's home or any territorial ground a lot of distractions. Never at restaurants. Prospect is preoccupied. So sa restaurant, case-to-case basis, discuss only after meal and not before meal since the client will be thinking about food all throughout the discussion. So mas maganda pa rin pag coffee shop para kape-kape lang. Okay, so kung ikaw naman, generous ka, ikaw nag-aya, ililibre mo, di ba, go. Di ba? Pero I do not recommend this lalo na kung wala ka namang budget, naman libre all the time. Di ba? Pero kung may budget ka, go lang. Di ba? Ang pinakamatipid na presentation, online, Zoom. Hindi mo kailangan magpakape. Okay, or hindi mo kailangan man libre. 'Di ba? Kasi normally pag ganun 'di ba? Pag ikaw ang nag-aya, malamang ikaw magti-treat. 'Di ba? Ganun ang ganun ang normal eh. So, again, it's up to you kung kaya ng budget mo yung ganong setup, go. Pero kung hindi kaya ng budget mo yung ganun, magpapakape ka pa, magpapakain ka pa, you opt to choose yung na lang, yung online. Okay? Next, ABC rule and TAP. Ito, trabaho mo to. Wag mo tong kakalimutan kapag meron kang invite. Ano yung ABC rule? Advisor bridge client rule. Ano ibig sabihin ng A? Advisor. Ano yung B? Bridge. Ano yung C? Client. Okay, so keep it short and simple. Paano yung tamang ABC? Alam mo ba yung magdi-discuss sa'yo, example, Mentor Marlon. 25 years old lang yun, pero kung kumita, milyon. Okay, so parang binibuild up mo yung mentor mo na magpapaliwanag doon sa client mo. Okay? Pag dumating na yung client ay yung mentor, pwede mong sabihin doon sa client mo, ma'am, siya po pala yung kinukwento ko sa'yo kanina, si Mentor Marlon. So, example lang naman to. So, kung ako ipapakilala mo, dapat alam mo yung paano mo ko iti-tee up. Pwede mong i-tee up yung background ko, yung magpapaliwanag sa'yo. Nga pala, yung mentor ko, dati siyang dentist by profession.
Pero ngayon full-time na siya dito kasi kumikita na siya ng malaki dito. Diba? So, siya yung makakatulong sa'yo dito and um, siya din kasi yung tumutulong sa akin ngayon. Kaya pakinggan mo siyang mabuti kasi marami siyang pwedeng maituro at maitulong sa'yo. So, definitely ganun lang kasimple mag-tee up. So, kung mapapansin mo, ang sinabi ko lang naman ay puro tulong. Di ba siya yung tumutulong sa akin, siya din yung makakatulong sa'yo, kaya pakinggan mo siya. Okay? Yun lang, napakasimple, di ba? So, yun lang yung script. 'Di ba? So, it's up to you kung gusto mo pang maraming masabi na achievements, pero kahit isang major achievement lang, 'di ba? Ay, yung mentor ko naka-ano 'yan, naka-sports car na 'yan, ganyan. So, depende sa iyo kung ano yung gusto mong i-tee up tungkol sa kanya. Okay? But definitely kailangan yung advisor or yung mentor mo, siya yung pinakamataas sa paningin ng client mo. So ikaw yung bridge, ikaw yung tulay. Ikaw yung tulay para yung client ay makinig kay mentor. Okay? Yan ang ABC rule na wag mong kakalimutan. Next. Wag mong gagawin yung tee-up or ABC rule sa harap ng mentor mo kasi magiging scripted. Dapat bago dumating yung mentor or na chat mo na agad, nasabihan mo na siya agad, oy nga pala yung magpapaliwanag, hindi ako Yung mentor ko, siya yung tumutulong sa akin. Grabe, sobrang dami niya na natulungan dito. 'Di ba? Kaya makinig ka. 'Di ba? Huwag ka muna magsi-cellphone mamaya ha. Kasi nakakahiya kay mentor. Yung mga ganun. Nagigets nyo? So, kailangan VIP talaga. Para talagang yung client makikinig talagang mabuti dun sa mentor. Magkakaroon siya ng respeto. Okay? Huwag ka magtitiap sa harap ng mentor. Okay? So next, pag presentation na, mapa-zoom man yan o mapa-offline, pag Zoom yan, kailangan may home office ka. Huwag kang magsiset up ng laptop mo sa may mga naglalakad sa likod, may sinampay, may may kaguluhan sa likod. Di ba? Halimbawa, ganyan, nakikita yung background mo. Baka mamaya may mga naglalakad, may nagsasampay, may nagluluto. Di ba? So, pag nakikita ng mentor yan, lalo na kung naka-on cam ka, nakaka-distract kasi siya. So, kailangan yung home office mo, maganda yung background talaga. So, as much as possible, mag-set up ka ng table, office table mo, office chair mo, sa sulok ng bahay mo, maganda sa kwarto para tahimik. Huwag doon sa maingay. Okay? Turn on your camera, lalo na pag presentation para nakikita ka ng invite mo. Kasi pag nakikita niya naka-off yung cam mo, mag-off din siya ng cam. Pero kung naka-on yung cam mo, pag may invite ka, nakita niya na naka-on yung cam mo, magkakaroon siya ng confidence na mag-open din siya ng camera. Okay? Always mute your mic para hindi ma-distract yung mentor. Be active on chat. When the speaker asks, answer and agree. Listen and focus. Use the power of nodding. Huwag humiga at kung ano-anong ginagawa. Don't eat during the presentation. Don't leave during the presentation. Don't use your phone while your mentor is presenting. So, kailangan focus ka lang din habang nagpe-present yung mentor mo. Don't ask questions while your mentor is presenting. Okay? Closing. Critical part, teamwork. So, itong closing part, dalawa na kayo dapat ni mentor na gumagawa nito. Tag team kayo. Okay? Main goal is on the spot paying. Ibig sabihin ng on the spot, kailangan magbayad na. Diba? Yun yung goal. Kasi, syempre, baliwala lahat ng inviting, ABC rule, presentation, lahat. Baliwala lahat yun kung hindi magpe-pay-in. Tama ba? So, as much as possible, nandun na yung moment, ibigay yung best para ma-close yung deal. Pero wag pilitin. 'Di ba? Walang pilitan, 'di ba? Walang pilitan pa rin. Be confident, walang maniniwala sa taong walang tiwala sa kanyang ginagawa. So dapat wag kang magpapakita ng kahit anong duda, ng hindi ka sure. Kung hindi ka sure, wag mo na lang din sabihin. Basta kailangan confident ka kapag kausap mo at nagko-close na ng deal. Next, you have the key to get their dreams. Let them feel this, nothing to lose and something to gain.
tutulungan versus peperahan mindset. So mga mentors, kailangan maparamdam natin sa mga clients natin na tutulungan natin sila, hindi peperahan. So wag mong sasabihin na mag-join ka na kasi pang-apat kita eh. Tatlo na kasi ako eh. Kailangan ko na mag-just for you. Hindi mo pwedeng sabihin yun sa client mo. Di ba? Mag-join ka na kasi wala pa akong DR kahit isa. Di ba? Para naman may commission na ako. Di ba? Anong klaseng close deal yun? Kailangan, yung benefit niya, hindi yung benefit mo, yung binibida mo sa kanya. O sis, kailangan mo na magsimula dito kasi para mag-start ka ng kumita. Para matulungan ka na namin. Di ba? Para magkaroon ka na ng komisyon by Friday. Kasi every Friday yung payout dito eh. Kung mag-join ka na ngayon, edi pwede ka na mag-invite, pwede mo na ipakausap sa amin, pwede ka na kumita. Di ba? So, pag ikaw magko-close ka ng deal, dapat what's in it for them. Hindi pwedeng what's in it for you. Hindi pwedeng, oy, mag-join ka na para may komisyon na ako. Di ba? Oy, mag-join ka na para mag-just for you na ako. Di ba kahit ikaw, pag narinig mo yun, parang nakakawalang gana naman mag-join dito. Parang atat na atat kumita. Parang ganun. Yeah, so, kailangan tutulungan. Okay? Wag yung pepera. Next, don't let your mentor close it alone as he or she will already seem pushy. Do not assure that the prospect that income is guaranteed. Income will depend on the effort. Huwag kang mangangako na dito pag nag-join ka, bukas meron ka ng 100,000. Di ba? Dito pag nag-join ka, 1 million agad ang kikitain mo sa loob ng isang buwan. Yung mga ganun ba? Yung pinangako mo talaga yung langit at lupa. Okay, wag kang magpa-promise nang hindi mo kayang panindigan. Di ba? So, kailangan, ang sasabihin mo pa rin is, ito yung income mo based pa rin sa magiging effort mo. Pagtutulungan natin. Okay? So, wag mong kakalimutan yung pagtutulungan nating dalawa, kung kayong dalawa yung mag-uusap, or pagtutulungan natin nila mentor na makuha natin yung goal mo. Okay? So, eto rin, bawal din to bawal mag-refer bago mag-join. Di ba meron tayo makakausap na client? Okay lang ba mag-invite muna ako? Pag yung in-invite ko sumali, sakala ko magjo-join. Huwag kang papayag. Kailangan mag-join muna bago siya mag-refer. Kasi pag ginawa mo yun, pinayagan mo siya, pati yung mga mai-invite niya, gano'n na din yung gagayahin kung ano yung ginawa. Okay? So kailangan simulan mo ng tama, wag mo sisimulan ng mali. Or else, mahihirapan ka later on. Okay? Next, pwede mong gamitin yung cut-off na closing. Ano yung cut-off closing? Sir, pwede ka na mag-refer agad para pagdating ng cut-off, may income ka na. So, kaya mag-join ka na. So, pwede mong gamitin yung cut-off. So, halimbawa, nakausap mo siya Sabado or Friday. Ang sasabihin mo dyan, Sir, gusto mo bang maka-ROI agad? Gusto mo bang mabalik agad yung kapital mo? Mag-join ka na agad. Kasi, Sabado ngayon, pakausap ka sa akin Sunday tsaka Monday. Pag may nag-join ng Sunday or Monday, yung income na papasok sa'yo, mape-payout mo na ng Friday. Basta dapat Monday pumasok kasi cut-off namin yun. Okay? So, ngayon, magkakaroon siya ng sense of urgency. Sige, mag-join na pala ako para mapakausap ko na yung kapatid ko, yung ganito, yung ganyan. Nakukuha mo? So, pwede mong sabihin yung cut-off para ma-close mo yung deal, magkaroon ng sense of urgency. Ano pa? Slot reservation. Sir, pwede tayo mag-reserve ng slot para ikaw mauna. Yung susunod na ma-refer ko, under mo na. So, itong slot reservation, kumbaga ano to? Personal, hindi to system na company na ire-reserve mo yung slot niya sa company. Ikaw mismo to. Ginagamit itong strategy na to para magka-sense of urgency siya na magbayad agad. Kasi pag slot reservation, pwedeng magbayad muna siya ng halimbawa kalahati. Bawa ang pinayin niya silver 16,800. Nagbayad muna siya let's say 8,000. Pwede mong sabihin yun, no, boss or sir, magbayad ka muna kahit kalahati.
Para nang sa ganun, ginagawan mo ng paraan yung kulang. Pag meron akong nakausap na magjo-join agad, sasabihan muna kita. Para ikaw yung mauna, tas ia-under ko na yun sa'yo. I-spill over ko na yun sa'yo. Yun yung effect ng slot reservation. Alam nyo ba meron kaming napapayin marami dahil sa slot reservation? Ang sinasabi lang namin, mag-down ka lang. Mag-down payment ka, sir, para yung slot mo ma-reserve namin. Para pag may mag-join sa akin bukas, syempre, ikaw na uunahin ko. 'Di ba? Ilalagay ko na yun sa'yo. Okay? Mas maganda nga yung meron ka ng, ang tawag dito, meron ka na talagang sure na panglagay. Panglagay, ibig sabihin meron ka na talaga nakausap na may pera na, nagbayad na. Yun yung pwede mong gamitin na ang tawag sa ganun, parang pain, 'di ba? Sabi mo, oh, honey, eto may hawak na ako. Magjo-join na to. Pero dahil nakausap kita, nauna kitang kausap last week, 'di ba? Magbayad ka na ngayon, 'di ba? Ilalagay ko na to sa iyo. 'Di ba? Ayun, pwede din 'yun, effective 'yun, nagamit ko na rin 'yun eh. Okay, next, credit card option for staggered payment. Ang sinasabi ko niyan, boss or sis, baka may credit card ka. Kasi wala kang cash eh. Kung may credit card ka, at least hindi mo yan pera. Pera ng bangko yan. 'Di ba? Pwede mo pang ipa-installment yan para hindi ka agad magbabayad ng buo. 'Di ba? So kung mabigat sa yung halimbawa, yung 44,800, i 10 months to or one year to pay mo, 12 months para mababa lang yung mamantlihan mo. 'Di ba? So pwede mong gamitin yan. Ako rin, marami din ako napapay-in dahil sa credit card. Mas mabilis nga yan kasi swipe lang yan eh. Okay? One account policy or one leg closing, possibility of spillover. 'Di ba? Ginagamit din natin yan. Ito yung pinakamadalas ginagamit pang closing. O, pumosisyon ka na, ani. Kasi pag nag-join ka agad, nakaposition ka, lahat ng next na sasali sa akin, under mo na. Dito sa isang side mo. O, 'di ba? Hindi ka na mahihirapan dun sa isang side mo kasi pumosisyon ka na eh. 'Di ba? Hindi ka pa nag-i-invite, nagkaka-downlines ka na. Abono. Case to case if someone is really eager and potential close friends, trusted people. Beware. Ang abono, sa maniwala kayo sa hindi na to nababalik. Di ba? Based on my experience, ang abono, kung meron man yan mabayaran dyan, hindi buo. Pero ito lang ang masasabi ko. Mag-abono ka ng halaga ng pera na willing kang mawala. Yung hindi sasama yung loob mo pag hindi nabayaran. Okay? Kasi again, pag yan hindi nabayaran, magpe-friendship over pa kayo. 'Di ba? So, isipin mo na lang donation or charity yung ginawa mo. Okay? Ako naman, ang ginagawa ko pag abono, di ko binibigay products. So, halimbawa, nagbayad siya 1,000, bibigyan ko siya isang barley. Example lang yun na, o sige, babayaran ko yung package mo, o kahit 1,000 lang muna ibigay mo, bibigyan kita isang box lang ng barley. Pero hindi mo ibibigay yung lahat ng laman ng package. Kasi kung hindi man yan makapagbayad, okay lang, hawak mo naman yung products. Di ba? Pero kung sobrang generous mo talaga, gusto mo i-donate yung product, sige, go lang. Meron na rin akong kilalang ginawa yan na hanggang ngayon hindi pa rin nabayaran sa kanya. Di ba? Ngayon, sumama tuloy yung loob niya. O di ba? Ay, sabi ko naman sa sinabihan ko na rin naman sa siya na huwag mong ibigay yung product kasi hindi nagbayad kahit 5 eh. Di ba? Magbigay ka ng product pa. Kung nagbayad or kung magbibigay ka donation, bigyan mo isa. 'Di ba? Para hindi masama yung loob mo. Pero kung for charity naman, sige, go lang. 'Di ba? Bigay mo lahat. Pero hindi kasi tayo nagcha-charity, guys. Nagne-negosyo tayo. 'Di ba? Reminder, promise only what you can deliver, then deliver more than you promise. So, wag ka magpa-promise ng di mo kayang panindigan. Okay? Okay, so patapos na tayo. Encoding and spillovers. Ask your mentor how to encode ASAP. So kapag may bago kang direct referral, dapat ikaw ang mag-e-encode niyan, magpaturo ka sa mentor mo.
And also, kasama yan sa modules natin. Kasama yan sa training natin dito sa Dream Team. Okay? Pangalawa, encoding should be extreme left and extreme right only. Okay? So, magigets nyo to kapag nag-encode na kayo. Okay? So, left and right lang ang pwestuhan natin or yung positioning natin ng mga members natin. First direct encoding should be on the spillover side. Ibig sabihin ng spillover side, kung saan naglalagay yung mentor mo, sa ilalim mo, yun yung spill side mo. So, pwedeng left yan, pwedeng right yan. Depende kung nasan ka sa genealogy ng mentor mo. Next, second direct encoding on the other side. Spillovers are your responsibility, not just a bonus. Help them. So, mentor, pag ikaw nalagyan ka ng spillover, hindi lang si mentor mo yung merong responsibilidad dyan, ikaw din. So, kailangan connect and communicate. Pag ikaw, kinonect ka ng mentor mo dun sa na-spill over sa'yo, as much as possible, tulungan mo rin yun, yung na-spill over sa'yo. Kahit hindi mo DR. Okay, so tapos na tayo mga mentors. Just keep pushing and stay focused. Your hard work will pay off. Alright. Ayan, so medyo nag-overtime lang ng konti, pero I hope marami kayong natutunan ngayong gabi. Medyo na-enlighten ka na, okay, ganun pala yung gagawin. 'Di ba? Step by step yan, mga mentor. So, kung nag-notes ka, 'di ba, mas maganda, ma-review mo. Tapos, kung may kaya ka nang i-apply mo na. 'Di ba? So, kung kaya mo na mag-invite, go, pakausap mo na yan sa amin. Gusto ko nang kumausap ng maraming kausap. 'Di ba? Dahil kasi syempre, ang tagal na nating ginagawa to. Kumbaga, kayang-kaya namin kausapin lahat ng ipapakausap nyo. Basta mag-set lang kayo ng appointment. 'Di ba? So, yan, congratulations in advance sa mga invites, yan, sa mga magpe-pay-in at sa mga team na mabubuo ninyo dito sa I Am Worldwide. Okay? So, ayan, picture taking muna tayo mga mentors para may attendance. Ayan, para may pruweba ng pag-attend. Ayan, so, B-sign, no? So, kung kaya lang mag-open cam, pero kung hindi, okay lang, B-sign tayo. Lang, ayusin ko lang. Ay, sorry. Mali. Okay. Di pala ako naka-spotlight. Ayan, okay. 1, 2, 3. Ayun, so thank you mga mentors. Before we end, closing prayer lang tayo, mabilis lang. So Heavenly Father, we thank you for this time. Maraming salamat po sa wisdom na binigay niyo po sa akin. Maraming salamat po sa mga tao na nandito ngayon na nakinig sa training namin dito sa Dream Team. Lord, I pray na bawat isa sa kanila ay mai-apply po yung mga natutunan nila as soon as possible. And I pray, Lord, na i-lead niyo po sila sa mga tamang tao, especially sa mga kailangan po talaga nila yung produkto and yung opportunity. Lord, continue to use us, continue to bless us, and continue to guide us, protect us sa journey namin dito sa I Am Worldwide. Thank you, Lord. We honor you, we glorify you. In Jesus' name we pray. Amen. Ayun. So, thank you, mentors. And magkita-kita tayo sa Wednesday for our next session. So, tuloy lang natin yung Wednesday and then yung Friday session. Kung meron naman changes sa schedule, i-announce naman yan. So, Okay. see you sa Wednesday and God bless mga mentors. Ingat kayo palagi. Bye-bye! Bye-bye. Thank you po, ma'am.